Alam mo ba ang kwento kung bakit nabuo ang dambuhalang dam na ito sa bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija? Kung hindi pa, tumuto ka. Sisisirin natin ang lalim ng kasaysayan nito. Dito, nakahanap pa tayo ng isang ligtas na lugar para kampingan sa mismong tapat ng dam na tiyak pag nakita nyo'y dadayuhin nyo rin dahil sa kakaibang gandang tanawing taglay nito. Kung paano ko narating, yan ang masasaksihan nyo sa video na to. Samahan ako muli at ipapasyal ko kayo dito naman sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija. Simulan na natin ang kwento. Wagi matarik! Belo! Akyat pa! Tuntik na! Tarik! Ang tarik! Oh, grabe to! Morning good. So, alam ko na ang gusto mong makita dito sa episode natin na to. So, chill ka lang dyan. Kung meron kang drinks and snacks, kunin mo muna dahil napakaganda ng ikikwento ko ngayong araw na ito. Tsaka yung mga ina-expect mong makita, yung kabuuan ng view and kung ano yung mga meron dito sa campsite na to, ibubulgar na natin ngayon. So ano pang hinihintay mo? Chill ka lang dyan. Let's go, labas tayo. Ay, saan natin? At tayo lalabas na dito. Uy, gagi, ang ganda. Ganda ng paligid natin, guys. Pakita ko sa inyo. Ayun oh, ganda oh. Kita nyo ba yan, guys? Napakaganda, napakatahimik. Ito yung Pantabangan Dam. Tapos doon yung labasan, kung makikita nyo yan, guys. Diyan yung labasan ng tubig pagka umaapaw na itong dam. Pabagsak diyan sa ilog na dumadaloy naman dito sa mga kailugan dito sa may Nueva Ecija. Ito yung kabuuan ng dam. Yung ilog na yan sa likod, ayan, kitang kita nyo yan, kulay brown nga lang. Diyan bumabagsak yung tubig. Nadadali naman yan palabas dun sa mga kailugan, mga sapa, ganyan. And guys, ang ganda dito. Ang ganda dito sa Pantabangan. Ngayon lang ako nakarating dito. Ang ganda dito, guys. Ay, nako. Anyway, siguro itutuloy na natin yung video. At salamat at sinamahan nyo ako dito sa side trip natin. Ito na yung kinabukasan after natin mag-camping. So, ngayon, pauwi na rin tayo. Gawa ng tapos tayo mag-camping. Kaya, nag-side trip lang tayo dito. Pinakita ko lang sa inyo itong kabuuan ng dam. At maraming salamat din kay Kuya at pinayagan niya tayong makapag-video dito. Yung nagbabantay sa harap. Kaya, itutuloy na natin yung video. Ipapakita ko na sa inyo kung gaano kaganda yung nakampingan natin. Let's go! Trivia. Ang kasaysayan ng Pantabangan Dam ay nagsimula noong 1971 at natapos noong 1977 na may kasamang paglubog sa lumang bayan nito para makalikha ng malaking imbakan ng tubig. Ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng patubig sa mga magsasaka, kuryente at pangkontrol ng baha ng Central Luzon. Bagamat nagresulta ito sa pagpapalikas ng libu-libong residente. Kaya sa ilalim ng dam na ito ay makikita pa rin ang mga kabahayan, estruktura at simbahan ng lumang bayan ng Pantabangan. Morning good sa inyong lahat. Hindi pala morning good, afternoon na. Tayo nandito ngayon sa bayan ng Nueva Ecija. Ano pala, probinsya ng Nueva Ecija. And to be exact, nandito tayo, guys. Welcome Pantabangan. Ayan na, guys. Dito na tayo sa may bayan ng Pantabangan, dito sa may Nueva Ecija. Ayan. So, meron tayong kakampingan dito. Alam nyo naman kung ano na yun siguro, kasi nakita nyo na sa intro. Anyway, nabirayan na natin to kasi mga 30 to 40 minutes na lang, nandun na tayo. At bibili muna tayo ng butane kasi naubusan tayo. Anyway, let's go!
Ayun guys, merong ginagawa ano dito, bridge. Yung daanan kasi na to, pagka dinire-diretso natin, papunta na ito ng Baler Aurora. Ayan oh. Konti lang naman yung ginagawa at tayo ay nasa gitna na ng mga kabundukan dito. Malapit-lapit na tayo. Siguro, kung di ako nagkakamali, mga 20 minutes nandun na tayo sa kakampingan natin. Dito na tayo sa bahay, sa may mismong town proper ng Pantabangan. Punta lang natin yung 7-Eleven at kailangan ko ng butane eh. Saan ba 7-Eleven dito? So guys, so bayan ng Pantabangan, dumidilim na. Bili lang tayo ng butane guys. Wala tayong butane eh. Sige po sir, good afternoon Ilan lang? po. 99 po. So ayun guys, katatapos lang natin bumili nung butane natin doon sa 7-Eleven at meron pa tayong 3 kilometers papunta sa campsite na kakampingan natin. Ang biyahe natin estimated is mga nasa 7 minutes nandun na tayo, pero binabagalan ko lang kasi nga nakalimutan ko yung mic ko kaya nagsisigano naman tayo dito sa helmet. So magmula kanina dun sa may arko ng Pantabangan, dun kasi natin sinimulan yung ating biyahe. Sundin nyo lang yung guide, dire-diretso lang naman actually. From there, mga 34 minutes lang nasa campsite na. Kung hindi kayo hihinto-hinto para magkuha ng mga shots or kung ano man, mga 34 minutes lang. So dire-diretso lang yun. Wala kayong ibang lilikuan. Tapos dadaan kayo dito sa may bayan nila, sa may town proper. At doon may mga pwede kayong mga makabili ng kung ano-anong gusto ninyo, mamalengke or yung mga kulang sa gamit. Ayan. So dito tayo kakaliwa guys sa may makikita nyo yung karatula na to, Pantabangan National High School. Ito 1 kilometer. Slow down. Ayan ha, Pantabangan National High School. Dito tayo kakaliwa. Yung unang liko na ginawa natin is dito. And malapit na tayo. And then pagliko natin, diretso lang to ha. Sundin nyo lang kasi para hindi kayo maligaw. At para aware kayo kung ano yung mga dadaanan ninyo. Tapos pagdating dyan sa dulo, dito, hindi dulo tuloy dito, sa kanto na to, may karatula ulit ng Pantabangan National High School. Dito tayo kakaliwa. Sundin nyo lang yung mga karatula. Anyway, sa mapa naman makikita nyo eh. And palusong ito guys, sa palusong. Kita na yung Pantabangan Dam oh. Pagmula dito, kita na guys oh. Ngayon, pagbaba natin dito, may isang kalsada ulit, di ba? Tutumbukin natin yan, diretso. Kanan. May karatula ng Taogama. Tapos magmula dito mga 500 meters, kakanan tayo. Kita ko na. Ayan na guys, so kita na oh. Kita na dito, pero doon na tayo magpalipad. Actually, first time kong pumunta dito sa Pantabangan, sa totoo lang. Pero nakapagbaler na ako eh, hindi ko alam kung nakapuntahan ko. Baka nadaanan lang. Ayan oh. May basketball court pa kayo makikita dito. I love Malbang. Yung basketball court na yan. So dire-diretso pa rin tayo. Oop. Hindi ko alam saan tayo kakanan eh. Barangay Villarica. So dito na tayo sa Barangay Villarica. Ayun. Ano ba ako kakanan dito? Nahuli yata. Tingnan natin sa mapa. Nahuli si Google Map eh. Ay, hindi pa. Doon pa sa kanto. Doon pa sa kanto guys. Villarica Public Market. Isa ito sa mga makikita nyo, madadaanan nyo.
So, paglagpas nyo doon, dito tayo kakanan. Sarado. Ay? Sarado ba? Tanong tayo dito. Lahuruya. Kuya, saan po yung Montana del Sol? Malapit lang ho? Malapit na ho? Malaking gate doon. Riverside to. Riverside, okay. Salamat ho. Kaya pala nakasara. May... Ito ba? Ah, dito Riverside. Dito. Tama, dito yata, Pearl Street. Ano nga tayo ulit? Para alam nila. Pero saan yung Montana del Sol? Yun po yung sa taas. Ah, dito? Pag likod nyo po dyan, diretso nyo lang po yan. Diretso lang. May gate na po doon. Yung bundok po na yan, matatanaw nyo po dito. Ah, okay, Po yun, sige. po yun. Thank you. Shout out, shout out. Shout out. Thank you, thank you. Ayun, mabait ng mga ano dito guys ha. Mabait ng mga lokal ha. Pag nagtanong ka talagang ituturo nila eh. Tsaka maayos sila sumagot. May community pa dito guys. Continue straight lang kayo dito guys ha. Diretso lang tayo. Tapos kakaliwa tayo in 200 meters. Wala naman tayo nadaan ng rough road guys. Kaya safe ang mga sasakyan niya. Saan tayo kakaliwa? Montana. Saan yung Montana? Montana? Ah, dyan sa taas. Thank you. Ayun. Parang walang tindahan dito. Ito Montana, aakyat dito. Ayun, may gate pala dito guys. Nandito na tayo at ang tarik nito. Bira na natin to. Welcome Montana. Oh, wagi matarik. Buelo. Aakyat pa. Tuntek ina. Ang tarik. Ayun, gaan na. Ang tarik dun. Dito na tayo guys. Hey. Dito na tayo guys. Oh shit, ang ganda. Ang ganda guys. Dito na tayo. Guys, nandito na tayo. Ang ganda. At sila ma'am, yung may-ari. Ano pong name niyo ma'am? Shana. Si Ma'am Shana at si Ma'am? Lani. Si Miss Lani. Kuya, anong pangalan mo? Joseph po, Joseph. Hello. Kuya Joseph. Sila yung may-ari dito sa kakampingan natin ngayon. Lager po. Ang ganda. Pero bukas, paliparan natin to ng drone para makita nyo yung buong lugar. Sa ngayon, setup muna tayo doon sa taas. Ang galing oh. Sabi ko na nga ba eh. Nakalimutan kong dalhin yung lamesa. So, sinave na naman ako ng pagkakataon at meron tayong lamesa. At hindi ko na rin nilalatag yung aking upuan. Syempre, anong gagawin natin dito? Walang mailatag pa natin. May upuan naman, di ba? Ano lang tayo? Reality lang. Ayan. So, pitch na lang tayo ng tent siguro. Dito na lang sa gitna kasi tayo lang naman ang nag-camp ngayon dito. So, dito na tayo magsiset up guys. Dating gawi, bilang-bilang na lang. Aabutin na tayo ng dilim eh. Pero tirahin na natin. In 3, 2. Yan. So inaabot na tayo ng dilim guys. Meron silang solar dito, solar light. Dito na tayo maglalamesa mamaya para chill lang. Solong-solo natin. Ang gamit pala nating camera ngayon guys ay itong DJI Action 6. So para malaman natin kung okay ba ito sa low light kasi yung alam niyo naman yung GoPro natin dati wala
Hindi siya okay pagkadating sa low light. Ngayon, nag-upgrade tayo. Although 4K lang yung available video nitong Action 6, okay na rin kasi lahat naman ng nasa YouTube 4K. Anyway, okay ba pagdating sa low light? Ito. Ang ilaw lang natin dito is itong itong solar nila. So punta pa tayo sa madilim. Ayan. Sa mata ko is napakadilim na. Pero pag tinitignan ko yung screen, malinaw. Ayan. So paki-comment nga dyan sa comment section kung okay ba ang register nitong Action 6 pagdating sa low light, or mas okay na meron tayong gamitin na kahit papano ilaw para makatulong na makita tayo sa dilim. Ayan. Anyway, nagbabadya ang ulan. Meron thunderstorms na nagaganap at na-check ko rin naman ito sa weather forecast. So ine-expect ko na merong mga 1 hour na pag-ambon or pag-ulan na magaganap. Ano, sana hindi tumuloy. Kinagabihan, naggayak na tayo ng ating magiging hapunan. Simpleng ulam lang gaya ng dati. Nagluto lang tayo ng kalderetang Delimondo. Paborito ko na kasi to. Guys, nagkamali ako. Hindi to kaldereta, chop suey. Ang dami natin na ilagay na gulay. Gagi, ang daming gulay. Hindi na siya nagmukhang kaldereta. Dapat pala isang karos lang nilagay ko, tsaka isang bell pepper. Ginawa kasi 2 bell pepper na maliit na size. Tapos isa tagda 2 bell pepper, 2 maliit na karos, tsaka 2 patatas. Palalambutin lang natin itong mga gulay na to, tapos goods na. Hindi siya mukhang kaldereta guys, mukha siyang chop suey. Anyway, masarap pa rin naman to, ganun pa rin naman lasa niyan. Guys, kain na tayo at wala naman tayo ibang gagawin ngayong gabi kundi ang lumamon at mag solo ship. Noon ko naririnig nyo kasi dyan sa baba malapit tayo sa mga community dito, mga nadaanan natin kanina, and rinig na rinig dito yung paliga, may nagliliga ng basketball nag-e-echo dito yung yung tunog ng commentator, yung mga buzz, mga ganun ba yan? Anyway, tikman natin itong kalderetang chop suey. Guys, hindi ka magkakamali. Delimondo, napakasarap. Promise, Delimondo number 1 talaga. Kaya mo talaga. Stop. Sir, musta? Mabuti naman. Hi guys, kasama natin si Sir Mark, ang may-ari nitong campsite nating Tinuluyan. Kayo po ba yung kausap ko kagabi sa Yes. Sa Facebook? Oo. Babayad sana ako. Sabi ni Sir, libre na daw. Ayan, pero gaganda na lang natin yung content. Kumusta, Sir? Dito kayo nakatira talaga? Dito na. So, dito sa taas. Tapos, ilan yung rooms pala ninyo na pinapa-accommodate? 2. Pwede pang family, no? Yes. Oo, kasi Small family lang hanggang 10 to 15. Ayan, guys punta kayo dito sa Montana del Sol. Farm. Napanood ko to Mountain Love, Mountain ni Sol, kumbaga bundok ni Sol. Yes, parang gano'n. Kasi mother niya yata si Sol. Mami Sol. Ayan guys, punta kayo dito sa Montana del Sol. Anong barangay ito? Villarica. Barangay Villarica, Pantabangan, Nueva Ecija. Ayan guys Guys, dito muna tayo pumuesto sa kanilang gazebo dito sa taas, at sa likod natin nandun naman yung pwesto natin, yung setup natin. Gawa ng ito na yung sinasabi ko kanina, in-expect ko naman na aambon ngayon, kaya saglit lang naman to, umambon lang pumatak-patak konti, pero para safe na rin, para talagang hindi tayo mabasa, nag-transfer na tayo agad dito. Pero later on siguro pagka huminto-hinto yung
pagpatap, tayo ay babalik dun sa pwesto kasi gusto ko yung vibes dun eh. Anyway, cheers! Napakasarap. At siya nga pala guys, pagdating naman sa signal dito, whether it is smart or globe, kasi naka smart tayo, eh malakas-lakas ang signal dito, and pati globe, kalat ang mga tower dito ng mga cell sites. So kung gusto ninyong pumunta dito at mag-camp at nag-aalala kayo kung may signal o wala kayong problemahin, may signal dito guys. At ang rates naman nila siguro much better, kasi ang rates kasi sa pagkakalam ko nagpapalit-palit yan year by year. Hindi ko alam kung kailan nyo mapapanood to, kung kailan mo mapapanood tong video na to. Hindi ko ginagawang maglagay ng rates kasi as much as possible, ang gusto ko is dumadirect na kayo sa Facebook page na mga pinupuntahan natin para mag-inquire kung magkano yung rates nila for accommodation or kung pwede mag-camping, anything, kung may signal ba or kung maganda ba yung condition ng gusto ko. Nag-i-inquire din kayo sa Facebook page nung campsite or nung resort na pinupuntahan natin. Ayun. Wala tayo bang gagawin ngayon? Kasi hapon na tayo, late na tayo pumunta dito. Magre-relax lang tayo kasi yun naman talaga ang pinunta natin kung bakit tayo nag-camping dito, is para makapag-relax. Itong video na to, puputulin na natin to, then nanamnamin na lang natin yung tahimik na gabi habang umiinom ng paborito nating mabisa. Ayan. Anyway, let's call this a day. Magandang gabi sa inyo. Kita-kita tayo bukas. Iikot ko kayo dito sa lugar na to. Mamamasyal tayo. Siyempre, Kuya Jerks, alam niyo yan. Magandang gabi. Good night. Cheers. Pakasarap. Don't be a martyr, pray for your brothers, hide in all their shame. Ay, buksan natin at tayo lalabas na dito. Uy, kagi, ang ganda. Ganda ng paligid natin guys. Pakita ko sa inyo. Don't be a martyr, pray for your brothers, hide in all your Napakatibay ng swante talaga, oh. Buhay na buhay. At ang kagandahan dito sa may mga sampayan ba tawag dito, nilalagyan nila ng ilaw kasi ito eh. So ayan, dyan natin sinabit yung mga ilaw natin. Pati dito buhay na buhay pa yung mga ilaw ko, oh. Patay na natin at mamaya iligpit na natin. Tignan nyo guys kung saan tayo nag-camp. Ayun, bagong tabas lang yung mga damo dito, yung halata. So dito sila nag-aalaw ng tent pitching sa pinakataas na area. Ito yung parang camping site nila. Although alam ko meron pa daw dun sa baba, sabi sa akin ni Joseph kahapon, meron pa dun sa baba. Pero as of now parang hindi pa ready yung nasa baba. So pag merong nagka-camping is dito nila pinapakamp sa taas. Siguro I think ang kakasya dito na tent is, kung katulad lang ng mga tent ko, is mga 12 siguro, 10 to 12 na kagaya ng mga tents ko.
maliliit lang, mga 2 to 3 person ganyan. Pero kapag mga medium sized or yung mga large tent, mga 8 lang siguro to ang kakasya dito, para may space pa sa gitna na gagalawan. Try natin bumaba dito sa baba. Ayun, may daanan naman. Meron pang papunta dun. Para saan kaya to? Check nga natin. Exercise na rin guys. Ito, may mga gazebo pa dito na pwedeng tambayan. Ayan mga gazebo. So, ayun, ganda talaga ng Pantabangan Lake. Ang laki na itong lake na to. Actually, hindi naman talaga siya daw lake. Dam talaga siya. Source siya ng tubig ng mga locals from Nueva Ecija down to Tarlac, ganyan. Pinagkukunan talaga siya ng tubig. Okay din dito guys. Pwede kayong magdaos ng event, pwede dito. Kasi may mga sila ayan lilinisin lang to, lalagyan ng decorations, pwede na kayong magdaos ng event dito. Ito pala yung pool nila. Linis ng tubig. Linis ng tubig. Pero hindi naman tayo magsiswimming dito Ganda guys Swimming tayo dito. Ang linis Para hindi ka mainitan, merong cover dito. Kasi kagabi may mga naglilinis naliligo na bata dito Ay, ang ganda ng view dito sa baba. Ang ganda ng view dito sa baba guys. May swing pa sila. Kung gusto mong mag-chillax habang tinitignan yung ganda nitong Pantabangan. Tapos may 2 rooms dito sa baba. Kung gusto nyo mag-check-in dito, hello po. Kinakain po ng mga pusa yung niya. At ito pa, ay may kuting pa dito. Ang cute Ming! Ming! Cute mo naman. Anong pangalan mo? Tawa mo may lahi ka, half ka. Nalahian ka siguro. So 2 rooms na pwede mong rentahan for overnight. Then sa taas yung bahay nung may-ari. Kaaway kayo baba tayo dito. Ang ganda pa ng area dito Kaso nga lang, hindi ka makakapag-pitch ng tent dito. Gawa ng sobrang slope niya. Patarik siya. May way pa padaan dito. Pero ang ganda talaga. Pantabangan Dam. Alam nyo ba na ang Pantabangan Dam pala is dati siyang community. Community dati to. Then may mga bahay-bahay dyan sa ilalim niyan. Kung di ako nagkakamali, doon pa banda yung simbahan. Masasearch nyo rin naman yan sa Google Then siguro I think panahon ni Marcos, yun yung sabi sa akin ni Kuya Joseph kapot. Panahon ni Marcos nung ginawang dam itong lugar na to para maging source ng water. So ang ginawa, pinarelocate yung mga nakatira dito, yung mga locals, pinarelocate sila dito paakit sa taas. Then saka ginawang dam kasi bulubundukin talaga yan na matataas. And dito, mga bulubundukin to. Sa baba yung community nga na isang barangay. Then ginawa na siyang dam talaga. So kung sisisirin mo yan, may mga bahay pa dyan at nandyan pa yung simbahan sa may dam. Ayan. Yun lang yung brief history natin Ito na yung ating pinaka main event. May shower dito. Siguro after mo mag-swimming, kung gusto mo mag-shower, after mo mag-swimming, bababa ka dito. Shower ka dyan. Then meron din silang CR and toilet. Ayan. Para sa mga women's dito. Nasira lang yata yung lock or baka may lock naman sa loob. Then merong trash can dito, trash bin. Tapos ito meron din bowl, timba, tabo, ayan. At may tubig na nakabukas. Patayin natin, sayang. Ayan, may hindi nagpatay And ayan, may ilaw din naman.
Ang kanilang comfort room, CR. Alam ko sa mga rooms meron din CR yan eh, para hindi ka nabababa dito. Siguro sa mga campers, ito yung pinaka CR nila, common CR. Ayan, ito yung kabuuan ng taas. And ang source of water nila dito is deep well. Sabi sa akin ni Joseph, deep well yung source of water nila dito. So may balon na kinukuhanan ng tubig para dito sa panggamit-gamit. Guys, dito tayo sa baba at kasama natin si Joseph. Ayan. Ito ay ang Sierra Madre. Parte ng Sierra Madre yan. Napakahaba niyan. Hanggang sa baba. Oo, tapos kung dito tayo sa kaliwa, nandyan yung parte ng mga Caraballo at doon pa sa kaduluduluhan yung Cordillera. So ito is Sierra Madre. Matatanaw mo na dito yung papunta ng Isabela, Bandaron, Isabela. Yan, Cagayan Valley, yung mga nandyan sa likod niyan. Actually, parte tayo ng Cagayan Valley region eh. Quirino, yan. Haba ng Sierra Madre. Ganda rito. Ayan. Saka binigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Kaya chill lang tayo dito bago tayo umuwi. Ayun, may nangingisda pa din guys. Oh. Zoom natin, hindi naman ang zoom ko. Ayun. Ay, ayun oh. Oo. Nangingisda sila dun oh. Mag-ama siguro to, bata yung isa eh. Oh. Ayun. Yun guys, Sierra Madre to. Sierra Madre. Bago ang mga aktibidad, syempre, para may lakas, huwag natin kakalimutan mag-almusal. Noodles lang sapat na sa akin yan. Ang sarap talaga pagmasdan, no? Basta kalikasan. Sandaling bumabagal ang oras natin kapag ganito. Yung tipong parang ayaw mo nang matapos ang oras, kaso hindi pwede. Di bale, marami pa namang pagkakataong bumalik. Ganda ng lugar nila dito. Isa ito sa babalik-balikan natin balang araw kahit wala ng content. Masarap isama ang pamilya sa ganitong lugar.